So, San Sebastian at saka LPU, no? So, yun yung makikita natin na, okay, yung LPU ay yung San Sebastian at saka LPU na game. Ang Baste, umasa dun sa kanilang dalawang magagaling na gwardya. Yung Paeng Are at saka yung si Escobedo, no? Umasa sila dun sa talent nun. Pero syempre, ang complement nun is yung ibang mga players. Pero dun sa kanilang dalawa nakasentro. And eventually, lumaban itong Lyceum. Kaso, ang problema lang is, how can you defend guys with yung mabibilis na player? No? Kasi, eventually, labanan ng resistensya yan eh. Pag maliit sa maliit, labanan resistensya. At kapag inilalagay mo lagi sa maliit na tao yan, chances are, mapapagod yung backcourt players ng Lyceum. Pag inilagay mo naman sa malaki, mismatch. At saka syempre, etong larong ito, makikita mo yung mga player na gusto talagang maglaro for the love of the game. Ito si JM Bravo daw is merong spine injury, parang lower back injury. Then nag-challenge siya ng tira, tumama yung lower back niya, hindi na siya nakatayo, hindi niya na maigalaw yung katawan niya. So parang na-re-injure o na-aggravate yung injury. Yun yung sinasabi ko. Etong sila JM Bravo nasa prime. Bata pa tong mga to. Siguro pag nagka-injury makaka-recover kasi bata pa. Depende sa severity ng injury. Itong matatanda kasi, yun yung sinasabi. Yung si JM Bravo, bata yun. Siguro, wala pa siguro nasa 23, 24 years old lang yun. Ganon, hindi na nakatayo dahil tumama yung lower back. Ay paano pa kaya yung mga may edad na? Di ba? Kaya minsan, matuto rin tayong makinig sa katawan natin. Na pag sinabi ng katawan natin, wag na. Pwede naman tayong mag-exercise sa ibang paraan. Di ba? Ang basketball, tapos na para sa akin. Kaya nga ako ganun din. Kasi, hindi naman biro itong kapansanan ko eh. Di ba? Eventually, natutuwa lang ako makita na yung Baste, merong magagaling na gwardya. Sayang lang yung play na tinawag nung kanilang coach, yung isa sa kanilang mga coaches, na hindi na hawakan ni Guadagna yung bola. Pero good defense pa rin yun kasi nalaman nila yung mga scorer at na triple team nila yung may hawak ng bola, which is si Barba. So, hindi ito nakashoot. Well, yun yung sinasabi. Dapat sa basketball, meron kang defensive plays, lalo na sa endgame. Hindi ka lang pwedeng puro offense. Di ba? Actually, kahit hindi ka nga umiscore, basta rumi-rebound ka lang, tsaka dumidepensa, may spot ka sa team. Diba? Kasi yun yung talaga nagtatrabaho ka, nagsisipag ka. Kung ikaw humihingi ng appeal sa mga basketball fans o sa mga nanonood, mas gusto ng fans yung nagsisipag kaysa doon sa mga nagpapakyut. To be honest. Kasi pag sumushoot ka, galing mo, cute mo, pero dumidepensa, ayaw mo. Ako, if able lang yung katawan ko, I'll play both ends. Kaya nga sinasabi ko, ayoko na mag-basketball kasi pag na-injured ako, baka hindi na ako makalakad. Kaya si JM Bravo nga, di ba? Sabihin na, laro ka, papawis ka, may iba ng paraan para magpapawis, hindi na basketball. Kasi because of that, hindi na natin alam kung anong injury yung pwedeng tumama sa atin at baka ma-aggravate pa yung mga injuries na hindi natin alam na meron pala tayo. So, maraming lesson dito sa game na to. So, yun lang po.